Ayos ka lang ate? Nag-aalalang tanong ng kapatid niyang si Dingdong. Napansin ko lang tuwing dumaraan tayo dito para mangalakal. Parati kang nakatingin sa ospital. Gusto mo bang magkasakit? Aray! Ate, bakit mo naman ako binatukan? Nakangusong tanong nito. Ikaw bata ka kung ano-anong lumalabas sa bibig mo riyan. Galit na sermo ni Dana. Nagtatanong lang naman eh. Abat nangangatwiran ka pa? Akmang kukurutin na ng dalaga ito sa tagiliran nang makatakbo ang pasaway niyang kapatid. Itong si ate, parati na lang high blood. Bakit nga kasi? Hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit. Ang totoo niyan, gusto kong makabalik sa pag-aaral, Dingdong. Nakangiti niyang pag-amin sa kapatid. Pangarap kong maging isang doktor, lalo na sa mga espesyalista na katulad sa sakit ni tatay. Ganun ba ate? Tanong ni Dingdong habang nakatingin sa palad nito. Hindi ba sila magagalit? Bakit naman? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kapatid na mukhang malalim ang iniisip. Kasi sabi nila, marumi ang basura kaya ayaw nila sa ating lumapit, di ba? Mabaho din daw tayo. Pero ano? Kapag naging doktor ka, lagi ka nang malinis ate. Di ba nakakulay puti sila parati ng damit? Tapos, dahil mga pasyente ang kasama nila, kailangan parating malinis. Anong sasabihin nila kapag naging doktor ka at nagbabasura? Kalahati ang naging pagngiti ni Dana. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang tanong ng 8 taong gulang niyang kapatid. Ang akala niya kasi ang nasa isipan lang nito parati ay ang pagkain. Wala namang masama sa pagbabasura, Dingdong. Nilalayuan nila tayo dahil mabaho. Pero tayo naman ang dahilan kung bakit malinis ang daan, di ba? Isa pa, hindi ba pwedeng maglinis? Biro niya pa rito na hindi na naman naintindihan ng kapatid. Kaya nga ako nag-iipon para maialis ko na rin kayo nila tatay sa ganoong buhay. Gagaling lang siya kung hindi na tayo nakatira sa tambakan ng basura. Si tatay din ang iniisip ko, ate. Tara, umuwi na nga tayo sa bahay. Kailangan pa ni tatay ang gamot niya bago pa tayo magkaihakan dito. Saglit lang ate. Daan muna sa malapit na subdivision. Diba, araw ng basura ngayon doon. Baka marami tayong makalakal. Dahil sa sinabi ng kapatid, ganoon na lamang ang pagliwanag ng mukha ni Dana. Sa ganitong mga bagay na talaga siya nagiging excited. Kung saan may pera, doon sila ni Dingdong. Ate, tiba-tiba tayo rito. Ang daming kalakal. Tuwang-tuwa nitong sabi habang hindi magkanda ugaga sa pagkuha ng mga maaari nilang maibenta sa junk shop. Dapat pala, dinala natin ang bike ni tatay. Mahihirapan tayong magdala nito sa junk shop, Dingdong. Sabi niya sa kapatid habang abala pa rin siya sa pagkuha ng kalakal. Oo nga ate, pwede tayong makabili ng... Sinasabi ko na nga ba? Galit na tinig ng ginang ang nakapagpahinto sa kanila ni Dingdong sa pagkalkal ng basura. Kaya ang baho-baho, ikinakalat niyo ang basura? Dahil sa sinabi ng ginang, pareho silang napahinto sa pagkakalkal. Nahihiyang nagbabaka agad ng tingin ang dalaga nang makilala ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang nanay ng kanyang nobyo na si June. Pero aayusin din po namin to, sagot kaagad ng kapatid niya. At nangangatwiran ka pang bata ka? Malakas nitong sigaw at nandiri pang lumayo sa kapatid niya nang humakbang ito. Kaya palang kalat-kalat ng basura, kayo palang may gawa nito. Hindi po. Pasensya na po. Mabilis na sagot ni Dana. Hindi na po kami mangangalakal dito. Aalis na po kami. Ay, mabuti naman. Babaho nyo, marurumi. Magsiligo nga kayo. Galit nitong buliyaw bago ipagpatuloy ang pagpapaandar ng mamahaling sasakyan patungo sa subdivision. Ate, wala naman tayong ginagawang masama. Bakit ka nang hihingi ng sorry? Inaayos naman natin ang basura eh. Bukas nga, kasama ka pa sa mangunguha ng mga yan. Tapos, kung makapanglait siya, ganun-ganun na lang. Tipid na ngumiti na lamang ang dalaga sa kapatid niya. Hindi niya masabi rito ang dahilan. Masyadong nandiliit si Dana para sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Ate, sayang ang mga kalakal na yun. Mamaya kukunin na yun ng iba. Halika na, Dingdong. Umuwi na tayo. Pinal niyang sabi sa kapatid. Gusto pa sanang magsalita ni Dingdong, ngunit pinilintong manahimik nung huli. Nang makalayo na sila sa lugar, saka lamang ito nagtanong sa kanya. Nahihiya ka ba ate? Nagtatakang binalingan niya ito ng tingin.
Saan? Dun sa babae ate. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Hindi niya alam ang isasagot kay Dingdong. Totoo naman kasi ang sinabi ng ginang. Dahil bilad sila sa araw sa pangangalakal, kaya mabaho sila. Marumi rin sila dahil sa basurang hindi maiiwasang madikit sa kanila. Ngunit hindi yun sapat na basehan upang pandirihan sila nito. Halika na nga, umuwi na tayo. Pilit siyang ngumiti sa kapatid upang hindi na nito isipin ang sinabi ng ginang. Bago makarating sa kanilang tinitirhang tambakan, nadaanan pa nila ni Dingdong ang nightclub na pinagtatrabahuhan ng kaibigan niyang si Lexa. Dancer doon ang kaibigan niya, kaya naman kilala siya ni Mama Chin na may-ari ng lugar. Dana! Heto na naman ang malakas na pagtiling nito. Magtatrabaho ka na ba sa akin? Sa ganda mo at ng katawan mo, pwede kang magsayaw. Napakamot ng ulo si Dana. Napadaan lang ho, at saka wala naman po akong galing sa paggiling-giling na yan, Mama Chin. Biro niya pa sa babae na ikinatawa nito. Kuhanin niyo na lang ho akong janitor, di ba may opening po kayo? Gulat na tumingin sa kanya ang may-ari ng club. Sigurado ka ba riyan? Hindi madali ang trabaho. Opo, kailangan din kasi ng extra dahil may sakit po si Itay. Kaya mo bang magsimula ngayon? Ho? Gulat na tanong ni Dana. Totoo, magsimula ka na ngayon. Sige ho. Walang pag-aalangang sagot niya rito. Uwi lang ho ako sandali upang makapaghanda, Mama Chin. Hindi pa man nakakasagot ang may-ari ng club, dali-dali na agad ang pagpunta ni Dana sa kanilang tahanan. Nasa bungad pa lamang sila ng kanilang tirahan, ang amoy kaagad ng tambak na basura sa likuran ang bumungad sa kanya. Umutot na naman si Dindo. Pabiro niyang sabi sa kapatid ng malanghap ang amoy. Hininga mo lang yun, ate. Balik na pangaasar naman ang kanyang kapatid. Habang papasok sa kanilang bahay, ang nakangiting ekspresyon ni Dana ay unti-unting naglaho. Sumampal na naman sa dalaga ang katotohanan kung gaano kahirap ang buhay na mayroon sila. Mula sa tagpi-tagping materyales ng kanilang bahay hanggang sa bahagi ng kanilang napangalakal na ginamit upang magsilbi nilang dingding, ang bubong nila ay kung hindi trapal, ay kung ano-anong sako upang hindi lamang nila maramdaman ang pagpasok ng tubig sa tuwing umuulan. Tay, narito na ho ang gamot ninyo. Kailangan nyo na pong uminom ng gamot. Paalala niya sa kanyang ama na bakas ang hirap sa paghinga. Bakit parang nagmamadali ka, anak? Nagtataka nitong tanong sa kanya. Magtatrabaho ho ako sa club ni Mama Chin. Ano ka mo? May kalakasan ang naging boses ng kanyang Itay. Ay, hindi pwede. Kahit habang buhay tayong mga lakal o kaya pabayaan nyo na ako rito para hindi maging pabigat sa inyo. Tay naman. Hindi ka magbabalahadra ng katawan mo. May diing sambit nito at tumayo pa sa kinauupuan kahit na nahihirapan. Tay, hindi naman ako magtatrabaho bilang entertainer doon. Magiging janitress ho ako, Tay. Anak, ayos lang ho, Tay. Nakangiti niyang sabi sa tatay niya matapos nahawakan ng kamay nito. Kakayanin ko ho ang trabaho. At saka, hindi lang naman ito ang mahirap na trabahong pinagdaanan ko. Nakaya ko ngang maging basurera na karaniwang mga lalaki lang ang gumagawa, di ba, Tay? Pero, maraming bastos sa loob ng club, anak. Katwiran pa rin ng ama niya. Kahit saan naman ho ay mayroong bastos, Tay. Alam niyo naman ako, hindi naman ako papayag na mabastos eh. At saka malaking tulong ito sa atin. Kapag nakaluwag-luwag tayo, may aalis ko na kayo rito sa tambakan ng basura. Para naman gumaling na kayo kaagad sa sakit ninyo. Ipinaalam mo ba yung desisyon mo kay June? Saka lamang naalala ni Dana ang kanyang nobyo. Ilang araw niya na itong hindi nakakausap dahil abala ito sa pag-aaral. At wala naman siyang cellphone. Hindi ho, Tay, hindi pa kami nagkikita. Ipaalam mo. Baka yan pang maging problema ninyong dalawa. Hindi niya maiwasang pagmasdan ang nangangayayat na katawan ng tatay niya. Bumagsak iyon ng matindi nang magkasakit ito sa puso. Sumabay pa ang walang hinto nitong pag-ubo na maaring dahil na rin sa tambak ng basura sa likuran ng kanilang tahanan. Huwag ho kayong mag-alala, Tay. Mag-iingat ho ako. Pangungumbinsin niya pa rito bago ito talikuran. Ding-dong! Dalin, bantayin niyo ang Itay ha. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, Dalin. Isarado niyo ring mabuti ang pinto. Paalala niya pa sa mga ito bago magdesisyon na magtungo sa bahay aliwan ni Mama Chin. Hindi niya hinuhusgahan ang ganitong uri ng trabaho ng kanyang kabarangay.
Kahit ang pinakamalapit niyang kaibigan na si Lexa ay dito rin nagtatrabaho. Para sa kanya, hanggang walang naaapakang tao ang mga ito ay walang mali sa kanilang ginagawa. Kaya sino siya para magsabi ng nararapat? Hoy! Dana! Tawag sa kanya ni Lexa. Dito ka na rin magtatrabaho, sabi ni Mama Chin. Gigiling ka na rin? Ano bang malay ko ron? Balik tanong niya kaagad sa kaibigan. Alam mo naman kung gaano katigas ang katawan ko. Isa pa, hindi ako papayagan ni tatay. Para lang sa mga katulad mong malalakas ang loob ang ganyang uri ng trabaho. Walang panghuhusga at katotohanan lamang ang sinabi ng dalaga. Wala siyang karapatang magbigay ng opinyon sa piniling trabaho ng kung sino man, mabuhay lang nila ang kani-kanilang mga pamilya. Hindi rin sa nagmamalinis ako, sabi ng kaibigang si Lexa. May mga ginagawa ako na hindi tama, mabuhay lang. Labas na ako ron, Lexa. Sensero niyang sabi sa kaibigan. Trabaho mo yan, sino ako para manghusga? Ako nga itong basurera, tinanggap mo bilang kaibigan. Marangal naman kasi ang trabaho mo. Samantalang ako, okay nga lang, Lexa. Ulit niyang muli sa kaibigan. Pareho na lang natin gawin ang sa tingin natin na bubuhay sa mga pamilya natin. Totoo, pilitang ngiti na sabi ni Lexa. Kung hindi tayo kikilos, dilat ang mga mata ng mga maiiwan natin sa bahay. Tinapik niya na lang ang kamay ng kaibigan bago magsimula sa kanyang trabaho. Sinigurado ng dalaga na malinis na ang club bago pa man dumating ang mga parokyano ni Mama Chin. Bago pa man magsimula ang pagbubukas ng club, pwede nang manalamin ang dadaan sa kintab ng sahig dahil sa bilis niyang kumilos. Kailangan kong gawin ng maayos ang trabaho ko para hindi ako matanggal dito. Paalala niya muli sa kanyang sarili. Nang matapos sa paglilinis, nasa lugar naman siya ng mga dancer na sasayaw sa entablado. Siya ang naging tagaligpit ng mga pinagamitan ng mga ito upang maging organisado ang lahat. Sige, ako nang mag-aayos niyan, sabi niya sa isang dancer. Walang sinayang na panahon si Dana. Sinigurado niya na habang tumatakbo ang oras ay nagagawa niya ang lahat ng dapat gawin. Kaya naman, tuwang-tuwa ang may-ari ng club nang makita ang nilinis niya. Ano, gusto mo maging regular ka na? Nakangiting tanong nito sa kanya. Talaga ho? Gulat niyang tanong dito. Oo, nakangiting sagot nito. Ipasa mo na lang sa akin ang resume mo at ibang nakasulat dito para maging opisyal na, salamat talaga Ma'am Chin, pagbubutihan ko lalang trabaho ko. Nangangako niyang sambit dito nang iabot nito ang sahod niya noong araw na yon. 800? Napakalaking tulong po nito sa amin. Salamat ho ulit, Mama Chin. Paulit-ulit niya pang sambit sa may-ari bago magpaalam na uuwi na. Kahit napuyat sa kanyang trabaho, maaga pa rin nagising kinabukasan si Dana dahil iikot ang dump truck sa barangay para manguha sila ng basura. Maaga pa lang ay tumutunog na ang malaki nilang speaker na nag-aanunsyo na ilabas na nila ang mga basura para makolekta na. Ang dami ho pang energy, Dana. Oho, Mang Kaloy, kailangang makipagsabayan sa inyo. Biro niya pa sa isang basurerong kasama niya sa trabaho. Kaya bilib na bilib ako sa mga kabataang katulad mo eh. Bibihira na lang ang nagsusumikap at handang tanggapin ang ganitong uri ng trabaho. Bakit ho, Mang Pablo? Nagtataka niyang tanong dito. Malungkot itong umiti sa kanya. Ikinakahiya ako ng anak ko. Hindi nga yun dumidikit sa akin, tinutokso raw siya ng mga kabarkada niya. Kaya yun, galit din sa akin. Nagagalit siya sa trabahong nagpapakain sa kanya? Nakakunot noong tanong niya rito. Hindi ho ba alam ng anak ninyo kung gaano kahirap ang trabahong mayroon tayo para ikahiya pa kayo? Kakaunti lamang ang tatanggap ng ganitong uri ng trabaho. Yung mga matatapang lang, kaya dapat proud siya sa inyo. Wala eh, dismayadong sabi ng katrabaho niya. Alam niyo ho, pasalamat na lang siya at may bumubuhay pa sa kanya. Sa hirap ng buhay ngayon, pahirapan ding makahanap ng trabaho. Ako nga itong bata-bata pa, hindi mabigyan ng trabaho kasi kailangan po ng work experience. Saan naman ho ako kukuha nun kung ayaw nila akong bigyan, di ba? Totoo yung sinabi mo, Dana. Sana ganyan din ang anak ko. Bago ipagpatuloy ang paghahakot ng basura sa huling lugar, ngiti lamang ang naging sagot ng dalaga sa kanyang katrabaho bago ipagpatuloy ang paghahakot ng basura sa huling lugar. At yon ay ang palengke.
Katulad ng dati nilang gawi, nakapila na kaagad ang basura sa labas ng palengke na kanilang hahakutin para hindi na ipapasok ang truck sa loobang bahagi. Malapad pa ang pagkakangiti ni Dana sa kabila ng tirik ng araw, ngunit ganoon na lamang ang pagtataka niya nang marinig ang boses ng kapatid niya sa palengke. Hindi po ako ang kumuha ng wallet ninyo. Malakas na sigaw ni Dingdong. Maniwala po kayo, Ale. Nagsisinungaling kang bata ka. Galit na tinig yun ng ginang. Ikaw lang naman ang nasa likuran ko kanina. Kahit kalkalin niyo po ako, wala po kayong makikita. Paano? Mamaya may kasabwat ka't itinakbo niya na. Pagpupumilit pa rin ng ginang. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang gusgusin. Sino maniniwala sa'yo? Sumama ka ng presinto. Irereklamo kita para magtanda ka. Parang tinanggalan ng lakas ang binti ni Dana nang makita ang itsura ng kanyang kapatid na walang awang binibitbit ng ginang patungo sa presinto na nasa bungad lamang ng palengke. Nakakaawa ang itsura nito, tila hindi alam ang gagawin habang tinatangay ng Ale. Nang papasok na ito sa presinto, saka lamang nakagalaw si Dana upang tumakbo patungo sa kanyang kapatid. Saglit lang ho! Malakas niyang sigaw habang pinapakalma ang sarili at huwag pangunahan ang kanyang emosyon. Sigurado ho ba kayo ng kapatid ko ang kumuha ng pitaka ninyo? Tumaas ang kilay ng Ale dahil sa naging tanong niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ganun na lamang ang panghahamak sa paraan ng pagtawa nito nang makita ang marusing niyang itsura. Hindi pa ba halata? Sa itsura niyo palang mukha na kayong mga magnanakaw. Baka sa tinig nito ang panghahamak. Huwag mong sabihin na sa'yo ipinasa ng kapatid mong pitaka. Doon nyo lamang pinulot ang basihan ninyo? Hindi niya makapaniwalang tanong dito bago balingan ng tingin ang kapatid niya. Dingdong, kinuha mo ba ang wallet ng alin na to? Hindi ate. Mabilis na sagot ni Dingdong. Di po ba sabi mo masama ang manguha ng hindi naman sa atin? Narinig niyo ho ba? Walang kinalaman ng kapatid ko. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Gumuhit ang pagkadisgusto sa mukha ng ginang. Dapat na matuto kayo. Magsasampa ako ng kaso. Magtatanong lang ho sana ako. Nawawalan raw kayo ng pitaka? Bigla ang singit ng tendero sa usapin nila na naging dahilan upang mapahinto ang alis sa pagtatalak nito. Oh, bakit? Mataray pa rin itong tanong. Nakita mo rin bang batang to na nagnakaw? Hindi ho sabi ako magnanakaw. Mahinang sambit ni Dingdong. Naiwan niyo ho sa pwesto ko. Malakas na sabi ng tendero upang marinig ng ibang nakikiosyoso sa kanila. Sige, mauna na ako. Iniwan ko lang kasi sandali ang pwesto ko sa isang tendera. Nang makaalis ang tendero, siya naman ang masamang tumingin sa ginang. Napayakap na rin sa kanya si Dingdong na kanina pa pala pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Paano kung kami naman ang magsampa ng kaso sa inyo? Kalmadong tanong ni Dana rito habang pinapatahan ang kanyang kapatid. Huwag ho kayong nang bibintang ng basta-basta, lalo na kung ang basehan nyo lang naman ay ang panlabas na anyo ng isang tao. Pwede ho kayong makasira ng buhay. Sa isang iglap lang din, ganoon kabilis pumanig ang mga nakikiosyoso sa kanila na para bang hindi naaalala ng mga ito na kanina lamang hinuhusgahan ng kapatid niya. Kasi, marusing kami? Palaban niyang tanong dito. Mukhang mahirap, kaya ang tingin niyo sa amin, magnanakaw. Natawa si Dana. Hindi ho lahat ng nakikita ng mga mata niyo ay pwede niyo nang gawing konklusyon sa isang tao. Sige, mauna na ako. Hindi ho talaga kayo hihingi ng tawad? Galit niya ng tanong sa ginang. Tamang-tama, manong pulis, total, kanina pa kayo nakikinig. Pwede ho ba akong magkaso ng paninirang puri, hindi ba? Oo. Gulat na sagot ng pulis. Dumulog lang kayo sa aming tanggapan upang maisampa ng opisyal ang kaso. Sige ho, magsasampa kami ng kaso. Total, marami naman ang nakasaksi sa pangyayari. Maraming witness. Baka sa mukha ng ginang ang pag-aalala nang mapansin nito na tototohanin niya ang mga sinasabi. Akmang papasok na sila ni Dingdong sa presinto nang marinig ang malakas na boses ng ginang. Patawad! Sambit nito na tila ba'y kinakain ng pagkapahiya. Sana'y mapatawad niyo ako sa nagawa ko. Ipinapangako ko, Neng, hindi na mauulit ang ganitong insidente. Hindi ho kayo sa akin dapat humingi ng tawad. Malamlam ang mga mata niyang sambit. Kay Dingdong po. Sa pagkakataong yon,
Tumutulo na ang luha ng ginang dahil sa panghuhusga rin ng mga taong nakikiosyoso sa kanila. Masakit ho, di ba? Hindi niya pa rin napigilang huwag itanong. Kahit bata pa ho ang kapatid ko, katulad niya rin ho siyang may damdamin. Kaya sana, kung magbibitaw kayong muli ng salita sa susunod, isipin niyo ho muna ang sasabihin ninyo. Bakas ang pagkapahiya ng ginang nang humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Dahil likas na maawain din ang bunso niyang kapatid, nginitian pa nito ang ginang para sabihing pinapatawad na ito. Ate, tanong ng bunso niyang kapatid habang pauwi na sila sa bahay. Bakit? Pilit niya itong nginitian kahit ang laman pa rin ng isipan niya ay ang nangyaring insidente sa palengke. Mag-aaral ako ng mabuti, ate. Tapos kapag mayaman na ako, hindi ako gagaya sa alin na yun. Masamang ugali niya. Ganun na lamang ang naging pag-iling niya dahil sa tinura ng kapatid. Sa pag-uwi niya sa kanilang bahay, isang malalim na buntong hininga na naman ang pinakawalan ni Dana. Ay, kailan ko kaya maiiahon sa kahirapan sila tatay? Muli na naman kasing sumagi sa kanyang isipan ang nangyari sa bunsong kapatid. Sa tuwing nakikita niya ang kahirapan sa kanila, lalo niya lamang nararamdaman ang kawalan ng pag-asa, lalo pat hindi na siya nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Habang nakatingin sa kanilang bahay, siya naman ang pagtabi sa kanya ni Dalin. Ayos ka lang, ate? Tanong nito sa kanya. Oo naman, pilit siyang ngumiti dito. Naisip ko lang, hindi naman sa pagrereklamo pero napakahirap pala ng buhay natin, ano? Kung nakapag-aral lang sana ako. Ate, ikaw na yata ang kapatid na may matinding diskarte sa buhay. Nagsasakripisyo ka para mapag-aral rin kami kahit kapos na tayo sa gamutan ni tatay. Hindi niya maiwasang huwag guluhin ang buhok ni Dalin. Kaya sana mag-aral ka ng mabuti ha. Hindi man tayo mayaman pero pilit kong igagapang para makapagtapos kayo. Paano ka naman, ate? Balik tanong ng kapatid niya. Hindi niya maiwasang huwag guluhin ang buhok ni Dalin. Kaya sana mag-aral ka ng mabuti ha. Hindi man tayo mayaman pero pilit kong igagapang para makapagtapos kayo. Paano ka naman, ate? Balik tanong ng kapatid niya sa kanya. Marami kang pangarap sa amin pero paano naman ang sayo? Magsimula nang mamatay si nanay. Kayo ng pangarap ko, Dalin. Magkakaroon lang ng magandang buhay ang pamilya niya. Wala na siyang mahihiling pa. Kinahapunan, kahit na maraming nangyari, kailangan pa rin pumasok ni Dana sa bar na pinagtatrabahuhan. Maaga siyang umalis upang hindi mahuli sa trabaho. Ngunit ganoon na lamang ang pagkunot ng kanyang noo nang makita ang kanyang nobyo na mukhang patungo rin sa kanilang bahay. Dana! Masayang bati nito sa kanya. Saan ang punta mo? Malapad ang naging ngiti niya nang makita ito. Tila sa isang iglap ay nakalimutan niya ang mga pinagdaanan maghapon. Papasok sa trabaho. Trabaho? Hindi ko pala naikwento sa'yo. Binigyan ako ng trabaho ni Mama Chin. Hindi ba sa club yon? Bakas ang pagkadisgusto sa mukha ni Jun. Oo, pero janitress nila ako ron. Kahit na, paano kung may mangbasto sa'yo doon? Hindi ko naman madalas makita ang mga customer dahil magsimula at bago matapos lang ang shift ko, doon lang ako naglilinis. Kahit na, dapat ipinaalam mo pa rin sa akin. Gusto mo ba sa restaurant ka na lang namin mag-apply? Tamang-tama, madadaanan natin yung restaurant ni Mami. Nakangiting sabi pa nito. Nang mga sandaling yon, saka lamang napagtanto ni Dana na hindi niya pa masyadong kilala ang kanyang nobyo. Samantalang ito ay alam na ang lahat ng tungkol sa kanya. Nakilala niya ang binata dahil sa palagiang pagpunta nito sa kanilang barangay para turuan ang mga batang lansangan na katulad ng kapatid niya. Nang una, wala siyang balak na makipagrelasyon kay Jun. Hindi iyon kasama sa mga plano niya kahit nasa edad 20 na siya. Ngunit masyadong matyaga ang binata na kahit ang pamilya niya niligawan nito. Kaya naman, sa huli, wala na siyang nagawa kung hindi pakinggan ang isinisigaw ng kanyang puso. This is our restaurant, Dana. Pwede kang magtrabaho rito kasi kami naman ang may-ari. Hindi niya naihanda ang kanyang sarili. Hindi niya akalain na ang sinasabi nitong restaurant ay 3 palapag pala at sikat na matagal na itinatago sa kanya ng binata. Hindi niya akalain na ang sinasabi nitong restaurant ay 3 palapag pala at sikat na matagal nang itinago sa kanya ng binata.
Pasensya na kung hindi ko sa'yo sinabi ang totoo, Dana. Gusto ko lang naman na makilala mo ako bilang ako. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ngunit wala roon ang atensyon ni Dana. Sa inyo ito? Yes, Dana. Tila sa isang iglap ay sinampal siya ng realidad. Palibhas ay kapag nagtuturo ito ng pagbabasa sa kanilang lugar, simple lamang kung manamit parati ang lalaki. Naipakita ko na sa iyo ang larawan ni Mama, di ba? Siya yun. Nakangiting itinuro ni Jun ang ginang na abala sa pag-ikot sa mga lamesa upang kausapin ang mga customers. Lalo niya tuloy naramdaman ang panliliit sa sarili. Heto na naman sa kanya ang pakiramdam na hindi sila nararapat para sa isa't isa. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sa susunod na lang, Jun. Nagmamadali ang paglalakad niya palayo sa binata. Ilang beses din ang naging pagtawag nito sa kanya, ngunit hindi niya nilingon si Jun. Pinigil niya ang mga luha hanggang sa makarating sa club. Ngunit sa kamalas-malasan ay naghihintay sa kanya ang kaibigan. Ganoon na lamang ang gulat nito nang ang pinipigil niyang mga luha ay kusang kumawala. Ayos ka lang ba, Dana? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ihihiwalayan ko na si Jun, Lexa. Nasasaktang damdamin niyang pag-amin sa kaibigan. Hindi kami nararapat para sa isa't isa. Ano ka mo? Gulat na tanong ni Lexa. Di ba ang tagal kanyang niligawan? Hindi ka pa rin ba sigurado sa nararamdaman niya? Mayaman sila, Lexa. Tapos heto lang ako, isang magbabasura. Bakas din ang kalungkutan sa boses ni Dana. Hindi naman ganun tumingin ang puso, Dana. Pero ayokong ako ang humila sa kanya pababa, Lexa. Ang katulad ni Jun, imposibleng walang mataas na pangarap para sa kanyang mga magulang. Deserve niya ang sumaya ng hindi kailangang magtiis sa katulad ko. Pero kailangan kong gawin ang tama, Lexa. Sa ganitong paraan siya liligaya. Buo ang loob niyang pagsagot sa kaibigan. Nang siya na lamang mag-isa, saka na ilabas ni Dana ang kanyang nararamdaman. Iniyak niya yun ang iniyak hanggang sa gumaan ang kanyang kalooban. Hindi kailangang makaapekto sa kanyang trabaho ang lagay ng puso niya. Kinabukasan, tapik ng bunso niyang kapatid ang nakapagpagising kay Dana. Halos mapabalikwas siya ng tayo sa higaan nang marinig ang pamilyar na boses ng ginang sa labas ng kanilang barong-barong. Jun! Bakit mo ba ako dinala rito? Malakas na boses nito ang dali-daling nakapagpalabas kay Dana kahit hindi pa siya nakakapagmumog. Please, Ma. Mahal na mahal ko si Dana. Mahal? Natawa ang ginang sa sinabi ng anak. Nagmahal ka sa babaeng mas mahirap pa sa daga? Tingnan mo nga itong dinitirhan nila. Bahay pa ba to ng tao? Ma, please. Tigilan mo ako sa kahibangan mo, Jun. Galit na sigaw ng ginang. Dana. Baka sa boses ni Jun ang pagkataranta nang makita siya. Gusto sana kitang ipakilala sa mami ko. Pasensya na kung dinala ko siya ng walang abiso. Makinig ka sa mami mo, Jun. Nakangiti niyang sabi sa nobyo kahit na ang totoo, tila winawasak na ang kanyang puso. Tama naman siya eh. Mahirap ang buhay namin. Hindi ko kayang mapantayan ang buhay na mayroon kayo. Dana! Pinipigilan niya rin ang sarili na umiyak. Ang dangal na lang bilang mahirap ang mayroon siya at hindi niya hahayaang maapakan iyon ng iba kahit pa ang nanay ng binata. Pamilyar ka sa aking babae ka! Dinuro pa siya ng nanay ni Jun. Ikaw yung nakita ko sa subdivision na nangangalakal, di ba? Mata pobreng sabi nito. Kaya naman pala bumababa ang kita ng negosyo ko, kamalasan palang ibinibigay mo sa akin, Jun. Mami naman. Sige na, Jun. Iuwi mo na ang mami mo. Pero lalong hindi mapakali ang binata. Bakas narito ang mga luha na nagbabadya sa pagtulo, ngunit pilit pa rin pinipigilan ng sarili. Itatakwil kita kapag hindi mo hiniwalay ng babaeng yan, Jun. May diing sabi ng nanay nito. Aalis na po siya, sabi ni Dana habang bakas ang pakikiusap gamit ang mga mata kay Jun. Eto na rin po ang huling beses na pupunta siya rito dahil nakikipaghiwalay na po ako sa anak ninyo. Aba! At nararapat lang! Dana! Bakas pa rin ang pagtutol sa binata. Sige na, Jun. Nakikiusap niyang sabi dito. Let's go, Ma! Ang akala ko, kaya ka nagpunta sa squatter na lugar na to'y dahil sa proyekto mo. Yun palang ibang project ang tinatrabaho mo. Ma, tama na. Sa unang pagkakataon, nakita niyang magalit si Jun.
Dinala kita dito kasi akala ko maiintindihan mong nagmahal ako ng totoo. Pera na lang ba talagang mahalaga sa'yo? Makikita ang pagkabigla sa mukha ng ginang nang tanungin ito ng anak. Bago pa man ito makapagpaliwanag, mabilis na kaagad ang paglayo ni June sa lugar nila. Hindi rin ito nililingon ng ina kahit ilang ulit pang tinawag ang binata. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Hindi na muling nakita ng dalaga ang binata katulad ng pakiusap niya. Ilang beses na rin itong hinanap sa kanya ng mga kapatid, ngunit paulit-ulit ang kanyang nagiging sagot. Hindi na talaga babalik si Kuya Jun dito, ate. Pasimple ang naging tingin ni Dana sa kanyang tatay na bigla na lamang nagyuko ng ulo. Nang makikipaghiwalay siya sa nobyo, ang ama niya ang higit na nasasaktan para sa kanya. Inaako nito ang kasalanan na ang pagiging mahirap ang dahilan, kaya siya nasasaktan sa pag-ibig. Huwag mo nang hanapin ang Kuya Jun mo, ding-dong. Mariin niyang sabi sa kapatid. Tay, ayos lang ako. Pero anak, pilit nitong umiti sa kanya na sa kabila ng pananamlay ng tatay niya dahil sa sakit nito. Uulitin ko, wala kayong kasalanan. Hindi natin kayang baguhin ang utak ng tao. Hindi na natin kasalanan kung iba nilang tingnan ng mundo. Naniniwala rin siya na kung sila talaga ang itinadhana ni June ay pagtatagpuin silang muli ng tadhana kahit wala siyang ginagawang paraan upang magkita sila. Pero friend, mukhang may maganda ring hatid ang breakup ninyo ni June. Na ipag-grocery mo ang pamilya mo, singit ni Lexa sa usapan nila na kapapasok lang sa barong-barong. Ganun na lamang ang pagkakangiti niya dahil sa sinabi nito. 2 box lamang ang naipamili niya para sa pamilya, ngunit abot langit ang ngiti niya dahil pangarap niya lamang iyon dati. Ang sipag kasi ng ate namin, proud na sabi ni Dalin sa kanya. Kaya mag-aaral talaga akong mabuti para hindi masayang ang pagod ni ate, tay. Tama yan, anak. Nakangiting sabi ng tatay nila. Huwag kang gagaya sa ibang teenager dito na maagang nag-aasawa. Kawawang mga bata na isinisilang sa mundo na kahirapan ng madadat na nila. Totoo ho yan, sagot naman ni Lexa. Kaya kahit nagtatrabaho ako kay Mama Chin, sinisigurado ko na hindi ako mabubuntis. Kawawa ang bata kapag walang mapakain sa pamilya. Ay, sorry mga bagets, bawal palang usapang to sa inyo. Anong bawal doon? Tanong niya sa kaibigan. Alam mo ba ang dahilan kung bakit maraming kabataan na nakakabuntis at nabubuntis ngayon? Yun ay dahil hindi sila mulat sa katotohanan. Hindi nila alam ang hirap ng buhay unless sila mismo ang nakakaranas niyan. Sabi sa inyo, matalino talagang ate niyo, Dalin. Hindi lang pala salita yan pero kopyahan ko yan dati sa school. Ganun na lamang ang pag-iling ni Dana habang pinagpapatuloy niya ang pag-aayos ng grocery sa kanilang tagpi-tagping lamesa. Kapag lumaki-laki ng ipon ko, bibili tayo ng bubong para naman maayos ng tulog natin sa gabi kapag umuulan. Excited niyang sabi sa pamilya. Baka naman hindi ka na nagpapahinga, Dana. Nahinto sa pag-aayos si Dana ng mga pinamili para lumapit sa kanyang tatay. Tay, yan ang hindi ko nakakalimutang gawin. Nangako ako na hindi pababayaan ang sarili ko, di ba? Hindi ako papayag na may mangyari sa akin dahil walang mag-aalaga sa pamilya natin. Puno ng katotohanan ang sinabi niya sa ama. Hindi siya pwedeng magkasakit dahil papaano na lang ang pamilya niya kapag may nangyari sa kanya. Pangako, tay, aalagaan ko ho ang sarili ko. May bagyo raw, friend. Pagbibigay balita ni Lexa. Kaya nandito ako para sabihin sa'yo yon, kapag malakas ng ulan, lumikas na kayo ha. Hindi naman siguro. Mahina niyang sambit sa kaibigan habang binabalot ng pag-aalala. Mas maganda ng sigurado, hindi tayo pwedeng pakasiguro, no? Katuwiran naman ni Lexa. Tambakan pa naman ang basurang likuran ng bahay nyo. Wag naman sana, pero mas mapanganib sa inyo kapag yan ang gumuho. Pinapakaba mo naman ako eh. Hindi niya napigilang sabihin sa kaibigan. Kaya nga, pinag-iingat ko kayo, friend. Sagot muli ni Lexa. Wag ka na rin munang pumasok mamayang gabi. Mukhang sarado naman si Mama Chin dahil iniisip niya rin ang bagyo. Panigurado, wala namang parokyanong darayo dun eh. Wala sa sariling tumango si Dana. Nang makaalis ang kaibigan, ilang oras lamang ang lumipas nang magsimulang sumama ang lagay ng panahon. Nang dumilim ang kalangitan, nagsimula na ring bumuhos ang malakas na ulan na sinundan pa ng malakas na hangin. Ate! Sigaw ni Dalin sa kanya. Parang tatangay ng bahay natin. Dito lang po ba tayo?
Hindi magawang sagutin ni Dana ang kapatid dahil kahit siya ay matindi na rin ang pag-aalala. Hawak niya rin ang isang bahagi ng bahay nila na nagsisilbing haligi kahit hindi naman yun makakatulong kung sakaling tangayin ang bahay nila. Ayos lang ho kayo riyan, Tay. Malakas na sigaw ng dalaga upang silipin ng tatay niya na nasa kabilang bahagi ng bahay na walang tulo. Kahit kasi ang parte ng tagpi-tagpi nilang bubong, nilipad na rin ang hangin. Dalin! Dingdong! Ayusin yung mga gamit nyo. Kung sakaling kailangan natin lumikas, handa tayo. Matatag niyang sabi sa mga kapatid. Pero ate, bakas ang pagtutol sa tinig ni Dalin. Paano ang bahay natin kung aalis tayo? Makinig kayo sa ate ninyo. Mahinang boses at nangangatog sa lamig na sambit ng kanyang itay. Itong bahay, magagawan pa natin ng paraan. Kung kinakailangan, pwede tayong tumira sa kahit saan. Pero kung may mangyari sa inyo... Tay, kami nang bahala. Matatag na sabi ni Dana. Alam niyang kahit walang sinasabi ang tatay niya, ay labis din ang pag-aalala nito sa kanila. Lalo pat sa mahina nitong kalusugan ay maaaring hindi pa ito makatulong at isipin na magiging pabigat sa kanila sa mga sitwasyong inaasahan. Sige na, sabing muli ng tatay nila. Ayusin niyo ng mga gamit niyo. Mabilis din ang naging pagsinop ni Dana ng gamit nila ng kanyang ama. Kaagad niyang isinilid ang mga damit sa supot bago ilagay sa kanyang bag. Kahit ang mga grocery na binili niya, dinala niya na rin. Ate, sobrang lakas na talaga ng ulan. Sigaw muli ni Dalin. Baha na sa labasan. Nang mga sandaling yon, binabalot na ng matinding kaba ang dalaga. Todo na rin ang pagdarasal niya sa pagbabakasakali na may makikinig sa pakiusap niya na pahupain na ang malakas na bagyong dumadaan sa kanilang lugar. Ngunit mukhang bingi ang kalangitan dahil hindi siya nito pinakikinggan. Kailangan na raw nating lumikas, ate. Sigaw muli ni Dalin. Mababa ang bahay natin, baka kapag lumaki pang tubig, matangay tayo. Dana! Tawag ng isa sa mga kapitbahay nila. Kaya pa ba ng tatay mo? Kailangan na nating makaalis dito. Ganoon na lamang ang pagkatulala ni Dana nang makita ang sitwasyon sa labas ng kanilang bahay. Napakataas na ng tubig, lalo na sa ibabang bahagi ng daan patungo sa ilog. Tutulungan na namin kayong mailabas ang tatay mo, sabing muli ng kapitbahay nila. Ako nang aakay sa kanya, dalian ninyo. Salamat, Mang Ruel, nasabi niya sa kapitbahay kahit nabibigla pa rin sa pangyayari. Lalong naging mabilis ang kilos niya kahit pa malakas na ang pagpalahaw ng iyak ni Dingdong. Ate, wala na tayong titirhan, sambit ng kapatid niyang bunso. Tumigil ka nga, Dingdong, galit na sigaw ni Dalin. May magagawa ka ba kung sakaling hindi natin iwan ang bahay? Pero ate... Ganun na lamang ang matinding pagkapit sa kanya ni Dingdong nang kumidlat at kumulog ng malakas kasabay ng mas malakas pang buhos ng ulan na sinabayan pa ng hangin. Sabay-sabay tayong aalis, walang may iwan, sambit ng dalaga sa mga kapatid. Todo ang paghawak niya sa mga kamay nila habang ang tingin niya ay nasa tatay nila na akay ng kanilang kapitbahay. Ilang minuto rin ang nakalipas bago sila makarating sa mataas na bahagi ng tambakan. Sasaglit pa lamang silang nakakaakyat nang makita ni Dana kasama ng mga kapitbahay nila ang malakas na hangin na unti-unting muwasak sa mga bahay na nasa ibaba. Ang mga bahay natin! Malakas at nanlulumong sigaw ng isa sa mga kapitbahay nila. Wala na tayong bahay! Hindi ring makapaniwalang sambit ng isa. Hindi! Kitang-kita ng mga mata ng dalaga sa isang iglap ay nawala ang bahay na kinalakhan niya dahil sa buhawi. Kahit pahamakin ng kung sino ang tirahan na yon, sa mahabang panahon ay naging kanlungan niya ang bahay nila. Hindi niya kayang ipagpalit ang mga magagandang alaala na nabuo roon kasama ang kanyang pamilya. Hindi! Lumuluhang sambit ni Dana. Tay, wala na tayong bahay. Sa unang pagkakataon, nakita ng ama niya kung gaano siya kahina at takot na takot ng mga sandaling yon. Wala na tayong bahay, ate, sabi rin ni Dingdong. Sinira ng buhawi. Nalulumo rin, nasabi ni Dalin. Halina kayo! Malakas na hinila ni Dana ang mga kapatid. Kailangan nilang makaalis doon dahil delikado pa rin ang lugar na kinatatayuan nila dahil maaaring magkaroon ng landslide. Kasama ng mga kapitbahay, wala sa sarili na pare-pareho silang nakarating sa evacuation area.
Napakalakas pa rin ang pagbuhos ng ulan at hangin, kaya balot pa rin ang bawat isa ng matinding pag-aalala. "Lexa!" Tulala niyang tawag sa kaibigan nang makita ito roon. "Wala na kaming bahay. Tinangay ng hangin." "Dana!" Umiiyak ding sambit ng kaibigan niya. Mahigpit ang yakap nito sa kanya habang humahagulgol na pinapakalma siya. "Saan na kami pupulutin ngayon?" Tanong niya sa kaibigan. Nakakapagsimula pa lamang siya, unti-unti niya pa lamang na tinutupad ang pangarap ng kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap ay muli siyang napilayan, at sa pagkakataong yon, hindi niya na alam kung papaano pa makakatayo. Ang mahalaga, ligtas kayo at ng pamilya mo. Pagpapagaan ng loob ng kaibigan niya, ngunit hindi niya magawang makapagpasalamat. Hindi niya maiwasang huwag kwestiyonin ng tadhana. Nabuhay lamang ba siya sa mundo upang sumalo ng paghihirap? Nabubuhay siyang mahirap, kaya ba nararapat lang na mamatay siyang mahirap? "Hindi ko na alam, Lexa." Pag-amin niya sa kaibigan at nanghihinang naupo sa lapag. "Hindi ko na yata kayang tanggapin pang hamong to. Gusto kong sumuko na. Kaya mo ba?" Balik tanong ng kaibigan niya. "Tingnan mong pamilya mo bago mo sa akin sabihin yan." Wala sa sariling nabaling ang tingin niya sa kanyang pamilya. "Ngayon, tatanungin kita, gusto mo ba talagang sumuko?" Natagpuan na lamang ng dalaga ang sarili na lumuluha. Tulala ang mga ito na tila ba katapusan na ng mundo. Hindi pwedeng maging siya ay ganoon din ang maramdaman. Nang mga sandaling yon, napagtanto niya na hindi siya maaaring maging mahina dahil ang pamilya niya ang kawawa. Malalagpasan nila ang pagsubok na ito basta't magkakasama sila. "Hindi ako pwedeng bumitaw, Lexa," matatag niyang sabi sa kaibigan. "Kailangan pa ako ng pamilya ko." Bilis na lumipas ang 3 araw. Saka lamang nakabalik si Dana at ang dalawa niyang kapatid sa tambakan. Habang ang ama naman nila ay naiwan sa evacuation center upang hindi na ito mapagod. Hindi niya na makilala ang lugar na naiwan nila. Malayong-malayo iyon sa tambakan ng basura na naaalala niya. "Wala na tayong bahay, ate." Heto na naman ang pag-iyak ni Dingdong. "Saan na tayo titira kapag pinalis nila tayo sa evacuation center?" Hindi magawang sagutin ni Dana ang kapatid dahil kahit siya ay walang kasiguraduhan sa magiging buhay nila ngayon. "Pwede pa naman siguro nating buuin ang bahay natin?" Positibo niya pa rin sabi sa mga ito kahit napaka-imposible. "Kahit maliit lang, ayos na yon. O kaya magpupunta tayo ngayon sa ilog para maghanap ng pwede pa nating magamit. Oo, may mga maano doon matapos ang baha." Dali-dali ang pagtakbo niya dahil sa isiping baka naroon din ang iba nilang kapitbahay sa ilog. Tumutulo rin ang luha niya ng mga sandaling iyon na iniiwasan niyang makita ng mga kapatid niya. "Ate, hintayin mo kami!" Pagod na siyang magmukhang mahina sa harapan nila. Hindi dapat nakikita ng mga ito na umiiyak siya. "Ate naman, huwag mong bilisan!" Malakas na reklamo ni Dingdong na tuluyan ang nakahabol sa kanila ngayong nasa ilog na sila. Katulad ng inaasahan niya, dahil yon ang hangganan ng mga barangay, nakita niya ang napakaraming basura pagkatapos ng malakas na bagyo. Sa sobrang dami, hindi alam ni Dana kung may mapupulot pa ba siya roong mahalaga dahil ang gusto niya lang naman noong una ay makalayo sa mga kapatid. "Hihinto na lang siguro ako sa pag-aaral, ate." Mahinang sambit ni Darlene. "Ano ka mo?" Hindi niya makapaniwalang tanong dito. "Tutulong na lang ako sa pangangalakal sa iyo, ate." Mahina ang tinig na sambit nito. Nang mga sandaling yon, may kakaibang awa na naramdaman si Dana para kay Darlene. Napakabata pa nito para makita ang realidad ng buhay na mayroon sila. "Kaya nga kita pinag-aral para hindi ka matulad sa akin." "Ano bang mali sa'yo, ate?" Balik tanong ng kapatid niya. "Nabubuhay mo kami sa pinakamarangal na paraan. Mahirap man pero kinakaya mo." "Sige na, ate, kahit 1 taon lang. Kapag nakabawi na tayo sa trahedyang to, babalik ako sa pag-aaral." Nakatingin lamang si Dana sa kapatid niya. Hindi niya alam kung papaano sasagutin ang pakiusap ni Darlene. "Ate!" Malakas na sigaw ni Dingdong. "Pera! Ate, pera!" Tumatakbong sabi ni Dindo para hatakin siya. "Ano ba yung ingay mo, Dingdong?" Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Dana nang makita ang laman ng pakahon na bag. Tama nga ang kapatid niya. Pera yun, napakarami na hindi niya akalaing makikita niya sa ganitong lugar.
Ate, pera nga! Malakas din ang boses ni Dalin. Dahan-dahan ang naging paglapit doon ni Dana. Tila naririnig niya pa ang pagkabog ng dibdib niya dahil sa labis na kaba. Nakaplastik pa ang pera at balot ng transparent na tape kaya hindi iyon nabasa. Totoo to! Nandalaki ang kanyang mga mata nang makasiguradong hindi siya nililinlang sa nakikita nila. Mayaman na tayo, ate! Tuwang-tuwa na sabi ni Dingdong at nagtatatalon pa sa tuwa. Bigay ito ni nanay! Narinig niyang dasal ko! Nanginginig na hinawakan ni Dana ang pakahong pera na nakabalot sa plastik. Kanina lamang ay napakalaki ng problema nila. Ngunit ngayong may solusyon na roon, bakit pakiramdam niya hindi tama? Anong gagawin natin sa pera, ate? Tanong ni Dalin na hindi pa rin magkanda-ugaga sa pagtingin sa napakaraming perang papel. Nang mga sandaling yon, sa kanya napansin ang mga dokumento na selyado din. May mga titulo yun ng lupa, deed of sale at ilang mga plano para sa pagbuo ng istruktura. May nakita rin siyang lumang litrato na hindi niya alam kung sino. Ate! Tawag muli sa kanya ni Dingdong. Bibili na ba tayo ng bahay, ate? Inosenteng tanong pa nito. Makakabili na tayo ng bahay. Sambit naman ni Dalin. Dali-dali ang naging pagbalik ni Dana ng pera sa dati nitong pagkakaayos. Pinunasan niya rin ang labas ng plastik upang makasiguradong hindi mababasa ang pera. Saan tayo pupunta, ate? Ibabalik natin ang pera. Walang pagdadalawang isip na sagot niya sa kapatid. Pero ate, malakas ang naging paghila ni Dalin sa bag na nakasabit na sa kanyang balikat. Bakit natin ibabalik? Sa kabila ng patong-patong nilang problema, tumatak pa rin kay Dana ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang. Anong parating bili ni nanay at tatay, Dingdong? Tanong niya sa kapatid matapos na yumukod upang makapantay ito. Mali na, manguha ng hindi atin, ate. Nakayuko at malungkot na sagot ng kapatid niya. Pero makakabili na tayo ng maraming pagkain at tsaka ng bahay. Matatapos ng problema. Pero hindi nga sa atin. Pigil niya sa sasabihin pa ng kapatid. Kahit ano pang maging rason natin, ang mali ay mali. Mahirap tayo pero hindi tayo magnanakaw. Yun ang sinabi ko sa ginang na pinagbintangan ka, hindi ba? Ibabalik mo ang napakalaking halaga na to? Gulat na tanong sa kanya ng babaeng pulis. Parang kilala ko kayo. Sabi sa kanya ng isang pulis na minsan niya na ring nakausap. Sino nga ulit kayo? Yung napagbintangan po ng kapatid na magnanakaw. Opo, kami po yun. Pinili nitong itikom ang bibig nang makita kung gaano siya kaseryosong naghihintay sa may-ari ng bag na hawak niya ng mahigpit. Sa pagpasok ng ginang, hindi niya maiwasang huwag-humanga sa suot nitong bestidang mamahalin. Puting-puti rin iyon at mahalatang galing ito sa may kayang pamilya. Nakikipag-usap muna ito ng panandalian sa mga pulis bago siya harapin ng may gulat sa mukha. Ibabalik mo sa akin ito? Tanong ng ginang sa kanya. Halos kapareho nito ang reaksyon ng mga pulis na nakausap niya kanina. Buo ang loob na tumangong muli si Dana. Ganito rin ang reaksyon kanina ng mga pulis nang kasuwal siyang magsabi na magbabalik ng pera. Pero bakit? Dahil hindi naman po yan sa amin. Nakangiti niyang sabi dito. Ang totoo niyan, pinagalitan pa ako ng bunso kong kapatid. Nawalan kami ng bahay dahil sa buhawi at kung tutuusin, pwede na kaming makapagsimula sa malaking halaga na yan pero anong magiging kapalit? Naniniwala po ako sa karma. Nabaling naman ang tingin ng ginang sa kanyang mga kapatid bago ibalik ang tingin sa kanya. Hindi po kaya ng konsensya ko na manguha ng hindi naman namin pinagpaguran. Malapad ng ngiti ang ibinigay sa kanya ng babae bago siya akmang yayakapin. Ngunit kaagad na lumayo si Dana habang bakas ang pagkapahiya sa mukha nito. Mabaho po kami. Hindi pa man siya natatapos makapagsalita. Niyakap na siya nito ng mahigpit. Napakabuti niyong mga bata. Tuwang-tuwang sabi nito. Maraming salamat sa inyo. Wala po yon. Nagugulat niya pa rin, nasagot dito. Anong pangarap mo, iha? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Nag-aaral ka pa ba? Bakit po? Tanong ni Dalin sa babae. Ipapakulong niyo po ba ang ate ko? Ibinalik na po namin ang bag. Natawa naman ang ginang sa sinabi ng kapatid niya. Bakit ko naman ipapakulong ang ate mo? Bala ko maging sponsor sa pag-aaral niya. Hindi. Sa pag-aaral ninyo, bibigyan ko kayo ng scholarship. Po? Nanlaki ang mga matang sabi ni Dana. Hindi lang yon.
Di ba nawalan sila ng bahay, Captain Mercado? Baling na tanong ng babae sa kapitan ng presintong yon. Yes, Doktora Marta. We have some properties. Libre ko kayong patitirahin doon. Kahit ang medication ng dad ninyo at monthly allowance nyo, sasagutin ko. Hindi ho ba? Nabibigla lang kayo sa sinasabi ninyo? Ngumiti ito ng malapad sa kanya bago tumango. Alam ko ang sinasabi ko, iha. Hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga si Doktora Marta. Nakangiti ring sabi ng pulis. Doktor po kayo? Singit ni Dingdong sa usapan nila. Pangarap po ni Ate Dana na maging doktor. Really? Then it's good. Napapalakpak pa ang babae dahil sa sinabi ng bunso niyang kapatid. You will be my scholar hanggang sa maging doktor ka, Dana. Ate, magiging doktor ka raw oh. Kahit si Dalin ay tuwang-tuwa, nayakap pa siya ng kapatid dahil sa kasiyahang nararamdaman nito. Matutupad ng pangarap mo, ate. Tulala pa rin si Dana sa kanyang mga narinig. Parang hindi ka panipaniwala ang lahat ng binibitiwang pangako ng babae sa kanila para lamang sa pagpapasalamat nang ibalik nila ang napakalaking pera nito. Ngunit kinabukasan, ganoon na lamang ang gulat nila nang sunduin sila ni Doktora Marta sa evacuation center na kanilang tinutuluyan. Hindi nagbibiro ang doktora dahil dinala sila nito sa isa sa mga property nito na magiging bago nilang tahanan. Bakit ho? Hindi niya na napigilang itanong dito. Tinanggihan ko ho na ibigay niyo ang lahat ng ito. Pwede niyo rin po kaming bigyan na lang ng pabuya nang ibalik namin ang pera. Pero bakit handa mo pong saluhin ang buong pamilya ko? Nakangiting binalingan siya ni Doktora Marta bago tapikin ang kanyang balikat. Bakit naman hindi? Mabuti ka kaya hindi imposibleng ganoon din ang pamilya mo. Isa pa, yung bag na yon, hindi lamang simpleng bag yon. Nailagay doon ng mami ko ang nag-iisang litrato ng dad ko. May demensya siya, Dana. Ang litrato lamang ng namayapa kong ama ang nakakapagpakalma sa kanya. Ganun po ba? Actually, late ko nang nalaman na naitapo niya ang bag dahil sa dami ng pinagkakaabalahan ko sa buhay. Yung mga pera, yun ang huli ng pambayad sa kontraktor na kinuha sa gagawing home for the aged. Hindi niya maiwasang huwag mapangiti dahil sa naging kwento ng doktora. Napakabuti niyo po pala talaga. That's the least I can do to this world. Mag-aral ka ng mabuti, Dana. Sabi sa kanya ni Doktora Marta. Kasi sa totoo lang, pwede naman talaga kitang bigyan na lang ng pera. Ngunit nauubos yun. Pero ang kaalaman na pwede mong matutunan, sa'yo lamang yan. Hindi mananakaw ng kung sino man. Dahil sa matagal na nahinto sa pag-aaral si Dana, hindi naging madali ang simula noong bumalik siya sa 3 taon ng high school. Ngunit dahil sa sipag at dedikasyon niya ay nakatalon siya ng kolehiyo dahil sa ALS. Ilang taon din ang nakalipas at nasa huling buwan na siya ngayon sa pagsasanay ng medisina na hindi niya pa rin akalain na mangyayari sa buhay niya. Hindi na tayo parating nagkikita. Biro sa kanya ni Doktora Marta nang minsang magkita sila sa ward ng ospital na pinagtatrabahuhan nito. Samantalang intern naman siya doon. Doktora Marta! Gulat na may halong kasiyahang napayakap siya sa doktora. Kumusta ka naman? Tanong nito sa kanya. Mabuti ho, pero ito, hirap na hirap po sa mga ginagawa sa ward. Umiling ito na labis niyang ipinagtataka. Ikaw, nahihirapan? Natawa ang doktora. Alam mo ba na naririnig ko sa mga doktor na parati kang napupuri? Nakikita nilang potensyal sa iyo, Dana. Nakangiting pagbabalita ng doktora sa kanya. Talaga po? Balik tanong niya na hindi pa rin makapaniwala. Oo, at proud ako sa scholar ko. Biro pa nito. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala ng dating basurerang katulad ko ay makakapag-aral ng medisina. Pangarap ko lang po ito dati pero dahil po sa tiwala nyo ay napakalayo na nang narating ko. Kahit po ang pamilya ko, hindi nyo pinabayaan kaya salamat po talaga Doktora Marta. Heto na naman ang hindi niya maipaliwanag na kislap sa mga mata ng doktora na tila ba kahit wala itong sabihin ay makikita na proud ito sa naabot niya. Hindi niyo naman kasi inabuso ang tiwala na ibinigay ko. Kahit ang mga kapatid mo may magaganda ring marka. Look at Dalin, nakatapos sa high school na may pinakamataas na karangalan. Dahil hindi kayo sakit sa ulo ng tatay ninyo, gumagaling na siya ngayon. Magaling din ang doktora niya eh. Hindi niya napigilang huwag yakapin ng doktora.
Pinipigilan niyang sarili na umiyak, ngunit tumulo ang luha niya dahil sa sobrang kasiyahan. "Are you crying?" Gulat na tanong nito sa kanya. "Baka isipin nila na bully akong senior sa'yo." Natawa na naman siya sa biro ng doktora habang dali-dali ang pagpunas niya ng luha na dumaloy na sa kanyang pisngi. "I want to make you proud, Doktora Marta." Pag-amin niya rito bago kumalas ng yakap sa doktora at nginitian ito. "Sinisikap kong ibalik ang lahat ng tiwala mo, kaya po nag-aaral kaming mabuti ng mga kapatid ko." "Ano ka ba, Dana?" Ginulo nito ang kanyang buhok. "Pamilya na namin kayo, at ano bang ginagawa ng pamilya? Tayo-tayo rin ang nagtutulungan at the end of the day." Noong una, kahit na mahirap ay hindi sumuko si Dana dahil na rin sa utang na loob niya sa doktora. Maganda ang buhay nila dahil sa tulong nito, kaya ayaw niyang pagsisihan nito ang ginagawang pagtulong sa kanila. Ngunit kalaunan, niyakap niya na ng buong buo ang propesyon na dati pangarap lamang. Kaya naman, nang malaman niya na isa siya sa nagtap sa PLE o Physical Licensure Examination, hindi na nagulat si Dana dahil alam niya sa kanyang sarili na nagsumikap siyang maabot ang tagumpay na yon. Sa ngayon, napakalayo na nila sa pamilyang dating nakatira sa Tambakan. Pinagtulungan din nila ni Dalin na makabili ng sariling bahay galing sa ipon nilang dalawa. Tuwing may selebrasyon ay parating nasa bahay nila si Doktora Marta kasama ang pamilya nito, katulad ng isang tunay na pamilya. "Kabuwanan mo na, Lexa?" Tanong niya sa kaibigan na magkakaroon na ng ikalawang anak. "Ay, hindi pa." Nakasimangot na sagot nito. Matagal pang lalabas si baby kasi wala pang jowa ang ninang niya. Hindi niya maiwasang matawa sa sinabi ng kaibigan. "At huwag mo sa akin sabihin dahil busy ka." Dagdag pa nito. "Maayos ng buhay niyo, Dana. Ano pang dahilan?" "Don't tell me. Si Jun pa rin ang mahal mo." Gulat na tanong nito. "Lexa, ang bibig." Umiiling niyang sabi sa kaibigan. "Paano kung may pamilya na yung tao?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "Alam mo, ang nanay niyang matapobre lang talagang panira sa buhay niyo eh. Siguro kung hindi siya naging tutol, ay sus, siya pa ang manliliit sa naabot mo ngayon." Ngiti lamang ang naging sagot niya sa kaibigan. May iilan din na nagpapakita sa kanya ng interes, ngunit kahit sinusubukan niyang makilala ang mga ito, ay wala siyang matipuhan. "May medical mission ka ba ulit sa Tambakan?" Tanong ni Lexa sa kanya. "Hindi ka talaga nakakalimot sa barangay natin, no?" "Iyon ang pinakamadaling magagawa ko, Lexa. Sa dami ng magandang nangyari sa buhay ko, ano ba naman yung magbalik ako ng tulong sa lugar natin? Hindi lang yon, scholar mo na nga rin ang anak ko at 2 bata dun sa Tambakan eh." Umiling siya. Ayaw niya pa naman iyon ang pinag-uusapan. "Miss Madrigal?" Humahapong tawag sa kanya ng nurse na nagpunta sa kanilang pwesto. "We have an emergency case po. Kailangan ng agarang operasyon ng pasyente. But it's complicated, Miss Madrigal. Umaayaw ang cardiologist natin na operahan ng pasyente. It's too risky." Nang marinig yun ng kaibigan niya, makikita rito ang pag-aalala, ngunit ngiti lamang ang naging tugon niya bago magpaalam dito na kailangan niyang puntahan ng pasyente. "How's his family?" Tanong niyang muli sa nurse. "Narito ba sila?" "Nasa office mo po, Miss Madrigal." Mahinang sagot ng nurse na naging dahilan upang mapailing siya. "This is the 3rd time na nagbigay kayo sa akin ng pasyente na hindi ko alam. You also informed the family to come to my office. Are you concerning me to make..." "Naniniwala po kami sa iyo, Miss Madrigal." Sagot kaagad ng nurse. "We know your credibility as a doctor. Pasensya na po." Nang makapasok siya ng opisina, tuloy-tuloy ang pag-upo ni Dana sa kanyang silya. Ganun na lamang ang gulat niya nang makilala ang ginang na umiiyak sa kanyang harapan. Hindi siya maaaring magkamali. Tila ba'y binuhusan siya ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon. "Mrs. Buencamino?" Ito ang nanay ng dati niyang nobyo na si Jun. "Dana?" Sambit nito na tila ba'y nakakita ng multo. Biglaan na lamang umiyak ang ginang habang hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. "Doktora Madrigal, nakikiusap ako sa iyo. Kayo na lang ang makakatulong sa asawa ko. Alam kong may pagkakamali ako sa nakaraan, pero para sa asawa ko, iligtas mo siya. Pakiusap." "I'm here as a professional doctor, Mrs. Buencamino. Holding grudges is against to my principle." Iniharap niya sa ginang ang chart kung saan makikita ang puso nito upang ipaliwanag ang mangyayari kung sakaling ituloy ang operasyon.
Katulad ho ng sinabi ko, napakaliit ng tsansa. Nakahanda ho ba kayo? Makikita ang pagdadalawang isip sa ginang habang patuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok sa kwarto ang binata na napakatagal niya nang hindi nakita. Katulad ng nanay nito, bakas din ang gulat kay June. Dana? Nang mga sandaling yon ay tila ba'y nagkaroon ng matinding short circuit sa kanyang utak na hindi kailanman naramdaman sa tuwing may mga nangyayari kapag nasa operation table siya. Nakakapag-isip pa rin naman siya ng tama, ngunit ibang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Bago pa man mawala sa sarili si Dana, mabilis na ang pagsasalita niya sa mga ito. We are running out of time here. What is your decision? Pumapayag ako! Desperadang sambit ng mama ni June. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago tumango sa mga ito. This is the consent form, sabi niya sa mga ito habang nagpapaliwanag ng mga risk na maaaring mangyari sa loob ng operating room. Sa huli, naging buo pa rin ang desisyon ng mga ito na itutuloy ang operasyon kaya dali-dali na ang pag-aasikaso ni Dana. Sinubukan pa siyang kausapin ni June ngunit tinanggihan niya iyon dahil kailangan ng focus niya ay hindi mawawala sa kanyang pasyente. We are in a crucial part. Mistake is not allowed. Paalala niya sa mga kasama. Nang tanggapin niya ang case na ito, alam ni Dana na mahihirapan siya dahil na rin sa maraming komplikasyon na maaaring mangyari. Kaya naman nang makalabas sa operating room, hindi na makilala ni Dana ang sarili dahil sa sobrang pagod. Ito na yata ang pinakamahabang operasyon na ginawa ko. Pero, Doktora Madrigal, ang galing mo, Doktora! Nag-thumbs up pa sa kanya ang anesthesiologist nang nginitian niya na lamang ng tipid. Daman niya ang matinding pagod ng harapin ng pamilya ni June. Umiiyak ang ginang, ngunit hindi na maintindihan ang ibang sinasabi nito dahil sa matinding pagod. Salamat, Doktora Madrigal! Paulit-ulit na sambit nito sa kanya. Under observation pa rin po siya. Crucial pa rin po ang lagay ng asawa niyo kaya hindi pa siya makikita. Paalala niya sa mga ito na alam niyang sinabi na rin ng kasama niyang doktor kanina katulad ng billing niya. I'll take my leave and get back to you in an hour. Nang makapagpaalam sa mga ito, lulugo-lugo na si Dana para lamang makapunta sa kanyang opisina. Akmang kakausapin din siya ni June nang humabol ito, ngunit mabilis niyang tinanggihan, lalo pat hindi tungkol sa pasyente ang kanilang pag-uusapan. Please, Mr. Buencamino, pakiusap niyang muli sa binata. Kaagad naman ang naging pagtabi nito sa gilid upang makapasok siya sa kanyang opisina. Nang mailak ang pinto, hindi kalaunan, dinalaw na rin siya ng antok. Mas naging abala si Dana ng mga nakalipas na araw dahil sa sunod-sunod na operasyon niya sa ospital. Hindi niya na rin nabigyang pagkakataon pa si June na makausap katulad ng ipinangako niya. Ilang beses na rin siyang pinapadalhan ng binata ng mga bulaklak ngunit ipinagsawalang bahala niya yun lahat hanggang sa dumating ang araw ng medical mission sa kanilang barangay. Kaya pa ba, Doktora Madrigal? Tanong ng isa sa mga doktor na kasama niya sa medical mission. Oo naman, Dok. Ako pa ba? Nakangiti niyang sagot dito. Dana! Nandito ka pala ulit? Nakangiting sabi ni Mang Ruel sa kanya. Isang malapad na ngiti ang ibinigay niya sa kaibigan ng kanyang tatay. Oh, Mang Ruel, makakalimot ba ako? Balik tanong niya rito. Lalo na sa inyo, napakalaki ng utang na loob ko po sa inyo. Kayo ang nag-akay kay tatay papunta sa mataas na lugar nung magkaroon ng bagyo. Siyempre, tayo rin ang magkakapit-bahay ang magtutulungan, hindi ba? Hindi, Mang Roel, kakaunti lamang ho ang may malasakit na katulad ninyo. Kaya patuloy ko pa rin kayong pasasalamatan. Kamusta naman ho ang rayuman ninyo? Minsan na lang ang pagsumpong. Iba na talaga kapag matanda na. Natawa siya sa biro nito bago ibigay ang imbitasyon sa kapitbahay. Punta ho kayo sa amin, kaarawan ho ng tatay. Gusto namin siyang sorpresahin. Pero, mahirap lang ako. Baka, sosyalin ang lugar na yon. Mang Roel, buhay lang ho ang nagbago sa amin. Hindi pa rin kami nakakalimot sa pinanggalingan namin. Kung malakas-lakas lang ho ang itay, baka lagi yung nandito. Kaya pumunta na ho kayo. Sige ba, dadalo ako. Ngiti ang sagot niya sa matanda bago nagpasalamat dito. Totoo naman ang sinabi ni Dana. Alam pa rin ng pamilya niya ang tanawin ang pinanggalingan nilang lugar sa kabila ng tagumpay na natatamasa nila.
Sa ganoong paraan lamang nila mapapasalamatan ang may kapal sa mga biyaya na dumadating sa kanila. Nariyan na naman yung maliligaw mo, Doktora Madrigal. Mahinang bulong sa kanya ng kanyang assistant nurse. Sa isang iglap, nagbago kaagad ang ekspresyon ng mukha ni Dana. Nataon din na wala na siyang pasyente kaya hindi niya matanggihan ang binata. Dana, nabalitaan ko na may medical mission kayo rito, kaya nagpunta ako. May stab ka po ba? Tanong niya sa binata. Dali-dali naman itong iniabot ang numero na ibinibigay sa mga nagpapatingin sa kanilang medical mission. Dana, kausapin mo naman ako. Nagsusumamong sambit ni June. Maniwala ka, nang mawala ka rito sa tambakan. Kung san-san kita hinanap pero walang nagbibigay sa akin ng impormasyon. Mahabang panahon pa kaming nanatili dito bago ang bagyo. Bakit hindi mo ko hinanap ng mga panahon na yon? Hindi nakasagot sa kanyang lalaki. Bakas ang pagdadalawang isip dito kung sasagutin ba ang naging tanong niya. Hindi ako nag-asawa o nagkaroon ng kahit na sinong karelasyon, Dana. Maniwala ka sa akin. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi yun nagbago kahit mahabang panahon ang lumipas. Wala kang naging asawa o nobya? Hindi niya makapaniwalang tanong sa binata. Bakit? Dahil hindi ko makita ang sarili ko na kasama ang kahit na sino maliban sa'yo. Sa'yo ako naging masaya ng mga panahong kalaban ko ang mundo. Ikaw ang nariyan sa tabi ko na naniniwala sa akin ng mga panahong hindi rin ako pinaniniwalaan ng sarili kong pamilya. Ipinaglaban kita, Dana. Maniwala ka. Naging malikot ang mga mata ng dalaga ng sandaling yon. Hindi niya akalain na maririnig ang mga ganoong pag-amin mula kay June. Totoo ba na katulad niya rin ito na hindi makalimot sa pagmamahal na pinagsaluhan nila? Handa ba siyang tayaang muli ang pag-iibigan na naudlot ngayong malayo na ang narating nila? I heard you're an architect now. Congratulations, sabi niya rito. Bakas ang napakaraming emosyon sa mga mata ng binata kahit pa hindi nito magawang sabihin ang mga gusto nitong ikwento sa kanya. Doc, dumarami na naman po ang pasyente. Magbibigay po ba ako ng bagong stab? Dahil sa naging tanong ng volunteer, mabilis ang naging pagbalik sa isip ni Dana sa kasalukuyan. Mukhang mabuti na naman ang lagay mo. Just don't forget to drink more water. Paalala niya sa binata. Wala naman itong magawa kundi ang tumayo sa kinauupuan kahit pa gusto nitong mas makausap pa siya. Sa dami ng gawain niya ng araw na yon, hindi na napansin ni Dana ang oras hanggang sa abutan na nga sila ng dilim. Eto na ba ang last na magpapatingin sa... Naiwan ang sasabihin ng dalaga sa ere nang makita ang nanay ni June. Doktora Madrigal, bakas ang kababaan sa tinig ng ginang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Labis ang pasasalamat ko sa iyo nang mailigtas mo ang buhay ng asawa ko. Hindi ko ito sinasabi dahil tumatanaw ako ng utang na loob, ngunit mahigpit na hinawakan ng ginang ang kanyang kamay habang umiiyak. Bakit po? Nag-aalala niya na namang tanong. Ang totoo niyan, hindi alam ng anak ko na magpupunta ako rito at sasabihin sa iyo ang totoo. Totoo po? Nang mga sandaling yon, hindi maipaliwanag sa pag-aalala ang nararamdaman ni Dana. Matagal nang hindi nakatira sa amin ang aking anak. Magsimula ng pagsalitaan ko kayo ng pamilya mo ng masasakit na salita. Pinili niyang mamuhay ng malayo sa amin. Ginawang araw ang gabi ni John makapag-aral lamang at makapagtapos ng walang tulong namin. Ang araw na nakita mo siya sa ospital, yun din ang pangatlong beses na nagbalik siya sa bayang ito. Sa tuwing may emergency lamang nagpapakita sa amin si June. Nakayukong sabi ng ginang. At nang makita kanyang muli, yun din ang araw na bumalik siya sa aming bahay. Natutok ng dalaga ang kanyang bibig dahil sa narinig. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na kailangan itong mamili sa kanila, kaya nga hiniwalayan niya kaagad ang binata. Sa pagkakataong ito, pakikinggan ko ng kasiyahan ng anak ko. Pakiusap, Doktora Madrigal. Kung mahal mo pa ang anak ko, sana'y mabigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Kasi, sa totoo lang, kailanman ay hindi naglaho ang pagmamahal niya sa'yo. Pero, hindi na kami mahalaga, Doktora Madrigal. Kahit hindi mo kami pakisamahan, ay ayos lang. Ang hangad ko lamang naman ay ang kasiyahan ng anak ko. Kasi sa totoo lang, hanggang ngayon ay mahal na mahal ka pa rin niya.
Dahil sa sinabi ng ginang, yun ang naging laman ng isipan ni Dana sa loob ng nakalipas na araw. Kaya nang makita niyang muli ang binata ay tila ba lumundag ang kanyang puso. Nakukulitan ka na ba sa akin? Tanong ni Jun sa kanya kasabay ng pagkamot sa ulo nito. Pasensya na kung hindi kita masukuan, Dana. Narito ako kasi Narito ka kasi binibigyan na kita muli ng pagkakataon, Jun. Magsimula tayo ulit. Ha? Bakas ang gulat sa mukha nito nang magtanong sa kanya. Ayaw mo ba? Gusto ko sana magsimula tayo. Siyempre, gustong-gusto ko. Sa labis na kasiyahan ng binata ay nayakap siya nito ng mahigpit. Hindi niya rin maiwasang huwag mapangiti sa naging reaksyon nito. Pangako, hindi ka magsisisi, Dana. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Maging masaya ka lang. At hindi nga binaling ng binata ang naging pangako sa kanya. Isang buwan pa lamang silang nagkakabalikan nang mag-propose ito sa kanya na hindi niya naman tinanggihan. Dahil nagkaayos na rin ang kanilang pamilya at namamayagpag sila sa mga karerang tinatahak nila, wala na yata silang ibang mahihiling pa. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakalimot si Dana. Kasama niyang pamilya sa pagbabalik ng mga biyayang natatamasan nila sa buhay sa mga kapuspalad na kapareho niya ng dating buhay. Sa ganitong paraan lamang siya muli na makapagbabalik sa may kapal dahil ipinadala sa kanya si Doktora Marta na parati niya rin kasama sa mga medical mission. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag nating husgahan ang ating kapwa dahil lamang sa kanilang estado sa buhay o panlabas na anyo. Marami ang lumalaban ng patas at nagsisikap na makaalis sa kahirapan. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinipilit nilang makaahon ng may dignidad at prinsipyo. Hindi rin natin masasabi ang maaaring mangyari sa hinaharap. Maaaring katulad ng kwentong ito, ang mga taong minaliit at hinusgahan natin ay sila pa pala itong makakatulong sa oras ng pangangailangan. Para sa lahat ng tao na lumalaban ng patas, patuloy lamang tayong lumaban at magtiwala sa Diyos na lahat ng ating ginagawa ay magkakaroon ng magandang resulta. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.